Ating balikan ang report ni Earl Tobias hinggil yan sa pagharap sa House impeachment proceedings ng self-proclaimed bagman na si Madriaga. Earl, ano na ang mga detalye sa mismong hearing na naganap ngayong araw? Princess, mga kasama, hindi nga napigilang maiyak niyang PDL at self-confessed bagman umano ng Vice Presidente na si Ramil Madriaga. Yan ay habang binabasa niya kanina ang kanyang supplemental affidavit na naglalaman ng sunod-sunod niyang ibinunyag na illegal umanong trabahong ginawa niya sa ilalim ng pamilyang Duterte. Isa raw sa mga pinakamabigat dyan ay ang assassination plot laban mismo kay Pangulong Marcos Jr. Yan daw kasi ang plano ng pamilya sakaling hindi magkusang bumaba sa pwesto ang Pangulo at para maipalit sa pwesto si VP Sara Duterte. In the event that BBM will not voluntarily step down or hand over the presidency to Sara, extraordinary measures of overthrowing BBM will be considered, which include assassination, mass resignation of government officials, civil disobedience, and even an armed assault of Malacanang Palace. It was also considered by PRRD to arrange assassination or armed hits of several government officials in order to cause massive civil unrest. Kwento pa ni Madriaga sa basbas ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinatrabaho rin sa kanya noon ang pagsabotahe kay dating Senator Antonio Trillanes. Naging dami rin anya siya ng pamilyang Duterte, kung saan ilang mga bank account ang binubuksan gamit ang kanyang pangalan at doon naglalabas-masok ang milyon-milyong pera. Siya rin mismo anya ang inutusan ni dating Pangulong Duterte na pumick up ng mga perang i-deliver sa Malacanang at sa iba pa nilang safe houses. Natatandaan anya ni Madriaga na nagkakahalaga daw ng 100 million pesos at 84 million pesos ang ilan sa mga personal niyang na-i-deliver. On another incident, I was informed by PRRD that the two land bank managers' check which were to be delivered to one of our safe houses in Eastwood, Quezon City, in the amounts of 84,200,000 pesos and 4,800,000 pesos, respectively, were issued under my name. Copies of the two land bank. Lumipas pa ang ilang taon, ayon kay Madriaga ay naging katiwala naman siya ni Vice President Sara Duterte. Dito na umano siya naging bagman ng Vice Presidente. Ibinunyag din ni Madriaga na hindi totoong sa loob ng 11 days na gastos ang 125 million peso confidential funds ng Vice Presidente. Dahil sa loob lang umano ng 24 oras ay pinadispose na yan ng Vice kay Madriaga, partikular sa parking lot ng opisina ng dating ombudsman. We proceeded to the specific area and parked red Mazda sedan where the remaining 2 bags of money were placed. We left the keys on top of the left front of the wheel, which is our usual practice when delivering large amounts of money. 72. Previously and upon direct instructions of PRRD, Sara, I've also delivered money to Ombudsman Samuel Martires or Tony Ryan, which I usually place inside an open trunk of a designated car. Ang mga alegasyong yan ni Madriaga, nauna nang pinabulaanan ni Vice President Sara Duterte at idiniin pa ng Vice na hindi niya kakilala si Madriaga. Pero si Madriaga naman, nagpakita ng mga screenshots umano ng meeting kung saan magkasama sila ng Vice at ilan pang mga pagkakataong personal niya itong sinamahan. I wish to place on record that there is a voice which says, Sir Ram, and the video shows the Vice President handing the flag to Ramil Madriaga. Resource person Ramil Madriaga identified the voice to be that of the Vice President while she's handing it to him, he being Sir Ram. That is for the record. Princess, sa bagong pahayag naman ng kampo ng Vice Presidente, naninindigan sila na sa kabila ng mga alegasyon, si Madriaga pa rin ang nakikita nilang weakest link pagdating dyan sa hanay ng mga umano'y pila ng ebidensya. Habang sa kahabaan naman ng pagdinig nitong ng House Justice Panel magmula kaninang umaga, Princess, ay sinusuri at hinaharang ng chairperson ng komite na si Representative Luistro ang lahat ng mga tanong na yung anggulo ay probing o parang naglilitis na. Paglinaw kasi ng komite, ito ay hindi pa paglilitis ng impeachment case. Bagos ay ginagawa lang nila yung kanilang mandato sa ilalim ng konstitusyon na tignan o suriin kung meron bang probable cause ang impeachment complaints laban kay VP Sara Duterte para ito ay umusad. Princess.
Iba rin bang mga ahensyang kabilang sa mga pinasabpinan nitong House Committee o House Justice Panel ngayong araw? Kani-kanina, Princess, isa sa mga mabigat o malaking balita na narinig ulit natin ay itong findings mismo ng NBI. Ipinresenta kasi nila kanina yung ilan sa mga noon ay fictitious o maanumalyang pangalan na sinusuri ng House Good Government Committee noong dinidinig yung acknowledgement receipts ng confidential funds ng OVP at DepEd. Sa findings ng NBI, napag-alaman nila na ilan nga sa mga acknowledgement receipts o ilan mismo sa mga tumanggap nitong confidential funds, magkakaiba nga ang pangalan pero pare-pareho ang handwriting. Sa ngayon, meron daw 7 sets o 7 grupo ng acknowledgement receipts na magkakaiba ang pangalan pero ang sulat kamay ay magkakatulad lang. Balik muna sa inyo. Maraming salamat, Earl Tobias.